ito yung tatlo. Sa susunod, ito yung red horse, o ito ang red horse, ito yung white, ito yung black, ito yung pale, at pale. Pagdating mo dito, ito yung black, ito yung pale, ito yung red, ito yung white. Pagdating sa ating panahon, pare-parehas mo yan. Kasi ang sabi ko ng bagamat ito ay hindi man yung pinaka panahon na kung saan ang isa ay manifested na parang hindi mo nakikita yung isa. Dulo ng seven church ages. So ano ba ang Great Tribulation? Ang Tribulation siguro ay ito ay kapighatian ng mga anak ng Diyos. Of course, generally, ito ay kapighatian. Pero katulad nung panahon ng mga digmaan ay kapighatian, kaya lang ang talagang kinufocus ng kapighatian ay mga Hudyo. Sa mga world wars ay mga Hudyo ang tinatalakay, so nasa tribulation sila, pero damay ang buong sanlibutan. So, ganoon din o, kung may tribulation dito, hindi lamang ang mga anak ng Diyos ang nasa tribulation, pero sila ang dahilan kung mayroong tribulation, kung bakit mayroong tribulation. So, ganoon din o dito, sa final application, yan ako na lang ito. So, yan, alam na mo natin lahat ito. Kaya, bibilisan ko na rin o. So, pupunta rin ulit sa 4 seals, ano? So, yung lion, yung calf, yung face of a man, at saka eagle. Actually, kung lahat ng ito ay narito sa bawat iglesia, lahat din yan nasa loob na iglesia. Kahit dito sa Laodicean Church, lahat ng yan meron. Kaya lang, dahil masyadong malalim na ang kilos ng kaaway, kailangan natin ng isang manifestation ng eagle. Pero, naniniwala mo ba kayo, kahit sa denomination ay may eagle din? Meron, hindi pa nga siya natatawag o hindi lumilipad. Pero, doon sa denominations at kahit po sa end-time message believers, merong lion. Ano yung katangian ng lion? Nandito pa rin. Pero ang manifestation para tayo ay nakakasiguro na ma-overcome natin ang daya ng kaaway, ang pale horse, ay kailangan natin ng flying eagle. Of course, naniniwala ako dito, meron tayong lahat ito sa isang tao. Pero, hindi natin kailangan ito para maligtas na kasi alam na natin Ibig sabihin, yung mga aral ng Panginoon para sa kaligtasan, alam na natin, itong eagle ngayon, ito yung evidence. Sabihin natin, itong eagle anointing ay proof lamang na ikaw ay palapit na sa born again o born again ka na. Nangangahulugan, meron dapat evidence. Ang sabi nga ng isang narinig ko, o sabi ni Brother Jackson na basa ko, ang sabi niya, ang former rain and latter rain is the same spirit. It's the same God. Sabi doon sa Joel 2:23, God will come, God will come unto us as a rain, unto us rain. So sabi niya, itong ulan na ito ay yung Diyos din, yung Espiritu ng Diyos. So, parehas na ulan pero iba ang kanilang ginagampanan. At dun sa anointing, ang sabi po na ni Brother Jackson, ang speaking in tongues, yung gifts are a sign that God is working in the church. Pero, it's not an evidence. Iba yung sign, iba yung tanda, iba yung ebidensya. Ang ebidensya ay ebidensya na ligtas ka. Yung isa, tanda na kumikilos ang Diyos sa iglesia. So, kung kumilos si Brother Mio ang Diyos, at siya'y nagpagaling bumuhay ng patay, hindi ebidensya ng born again. Amen? Yan ay tanda naman na ang Diyos ay kumikilos ulit panahon. Through signs and wonders. Of course, naniniwala tayo na yung former rain, latter rain, ang nabasa na po sa Biblia, di ba lang kung nasaan niya? Sa inya, I will pour out
my former rain moderately. But, sabi niya, I will pour out my rain, the former rain and latter rain in the first month. Sabi ni Brother Branham, kailangan itong former rain at latter rain magkasama dapat. Joel 2:23. Okay. Kung sila'y magkasama, ano ba yung former rain, latter rain? Wala na ako. Malayo na ako rito. Dami, rating. No? Ito ang rating na. So, sa mga kapatid, total, lumilipad naman tayo lahat eh. Pero hindi ko alam kung saan tayo lumilipad ngayon. Baka may lumilipad doon sa Cubao ngayon. So, yung nagaganap dito sa individual church ay merong, yung sabi si Brother Francis, multiple application of precursor or type. So, ang mangyayari dito, the tribulation and great tribulation, katulad ng Revelation 7:14. Hindi lamang, at ako naniniwala, yung Revelation 7, na they came out of great tribulation. Kasi pag sinabi natin Christ, parang maraming Christ. A Christ. Pero kung sinabing that Christ, si Jesus Christ lang. Pag sinabing great tribulation, maraming great tribulation. Mas matindi kaysa sa normal na tribulation. Kunyari, sa sa China, o sa mga Muslim countries, pinapatay ang mga Kristiyano, yan ay mga great tribulation sa kanila. Hindi lang normal na tribulation, na day-to-day tribulation ang nangyayari sa atin dahil sa gawa ng away. So, yung sabi ni Brother Branham, ang thunder, sabi niya ay boses ng Diyos. At minsan, binabanggit niya ang thunder na bawat mensahero ay thunder. Pero siya ba yung seven thunders? Ang trumpet, sabi ni Brother Branham, ay sound. Pero nababanggit niya, ang bawat mensahero ay nagsasound. Kasi kung hindi, siya nag-sound sa seventh angel. E paano yung first to sixth angel? Hindi ba sila nag-sound? So, ito bang trumpet na binabanggit ni Brother Branham is the same trumpet, seven trumpets doon sa Revelation 8. Revelation 8 to 9 ba yun? Hanggang 11. Okay. So, kailangan ma-distinguish natin, pero ayon sa turo, ito ang unawa natin, ang final application ng trumpet ay nandito sa great, dito 7 years, yung 70th week of the angel. So, ang sabi ni Ewald Frank, no, kami nag-share doon sa isang hotel, pinunta na. Sabi niya, Heritage. Ang sabi niya, I don't care. Brother Branham spoke of the seventh angel doon sa Revelation 10:7 that ini-imply niya, although hindi niya sinasabi na siya yun, pero ang implication niya ay parang siya yung tinutumbok na. Tinutumbok niya yung kanyang sarili, hindi niya lang mabakit na siya. Ang Revelation 10:7, yung when he sound, sabi ni Ewald Frank, yes, he can apply that to himself because he is the seventh angel to the Gentile dispensation. Si Branham tinutukoy niya. Si Brother Branham tinutukoy niya. Okay. Sabi niya, pwede niyang sabihin yan. Hindi niya kayang pagsinungaling si Brother Branham. Kasi siya, mas susunod siya lang doon. Absolutism kaysa yung progressive revelation. So, hindi niya pagsinungalingan, pero binibigyan niya ito ng explanation bakit na nasabi. Kasi, ang kay Brother Branham, dito niya minsan kinukuha yung mga paliwanag niya at mga types. Kaya ang paliwanag niya yung sa mga kasamahan natin, ang trumpet ay dito. 1/3 of the thing, 1/3 of... Parang gano'n, dito nila kinukuha. Na-apply. Ina-apply. Sa atin naman, ay, ang ultimate application ay dito talaga. Ulitin ko mga kapatid, yung 7, ito ay isang age. Isang Gentile dispensational age. Kaya
ang nangyayari rito sa iisa ay nangyayari dito as an Amen. application or as a precursor or as a multiple application. Pero bawat isang iglesia ay mangyayari rin yung nangyari sa kabuuan nito in a smaller scale. Amen. Pero, ang ultimate application niya ay lahat nasa tribulation. Ano ba ang nangyayari sa tribulation? Ano ba ang mangyayari? Ang alam po natin ay ang two prophet ministry. Two prophet ministry is a ministry of Jesus Christ. Parang sila yung equivalent ng fivefold ministry ng Gentiles. Kasi sila yung major na ginamit ng Panginoon para may hayag ang kaligtasan, ang ministry. Pero pagdating dito, ang two prophet ministry ay ministry of Christ. Ministry of Christ din, ministry of Christ din yan. So, parang redundant na o masyado na ako, ipapaliwanag ko pa dahil ilang beses natin narinig sa mga ngaral, maging kay Brother Francis, ang two prophet ministry, kung galing tayo kay Pastor Villagonza, ito rin yung unawaan niya dati, hindi ko lang alam kung nagbago na. So, ang Great Tribulation is the last half. Pero, ito ay tribulation pa rin. Bakit tribulation? Meron pa rin mga maliling sa senaryo na hindi pa man masyadong mahigpit ang squeezing Time. ng mga maliligtas, meron na. Pero dito ang bakit Great Tribulation? Ang Great Tribulation, sinasabi, dito kasi ay cleansing na ng siksili. Pero ang six-seal, actually hanggang dito meron Kaya lang, ang major application ng six-seal ay ito talaga dahil sa trumpet judgment. So, itong wrath of God 7. ay nangyari na dito sa first half. Pero ang wrath of the Antichrist wala pa. Kasi dito, kumukuha pa lang ng mga campaign. Pero pag upo niya sa gitna, sabay ang wrath of the Antichrist at ang wrath of God. Wrath of God or kung pwede nating sabihin, cleansing of the earth. Purging. Sabi ni Tony Goral, is the purging of the earth, literal earth, purging of the saints, purging, ng purge. Ito yung purge na sinasabi niya. So, wrath of the Antichrist. Sabi na lang mo ang laro. So dito, bakit Great Tribulation? Kasi it's the wrath of the Antichrist and wrath of God. Sabay yan nagbubuhos, dito rin bubuhos yung dikit-dikit na Vials. vial. Pero ang seventh trumpet, ang sabi sa Revelation 11, when the seventh trumpet sounded, then the kingdoms of this world shall become the kingdom of our Lord. Ibig sabihin, ito yung final. At yun ang sabi rin maging si Ewald Frank o maging si Jackson o yung mga nakilala natin na o si Amos, siguro nabasa niyo si Brother Amos, na ang Revelation 10:7, the mystery of God should be finished.